Sabi mo, regalo mo sa akin ang bahay na ito para sa kaarawan ko, Adrian. Pero bakit ang susi ibinigay mo na sa iba habang ako ay pinalalayas mo sa sarili kong buhay? Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa isip ni Isabella habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Hawak niya ang kanyang lumang telpon o na naglalaman ng isang mensahe mula sa bangko na kararating pa lamang nitong umaga. Aprobado na ang kanilang housing loan pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiyaga, pagtitiis at pagtitipid. Ito ang pinakamagandang regalo sa kanyang ikatat, 25 kaarawan. Isang hakbang na lang at sa wakas ay may uwi na niya si Nanay Gloria mula sa probinsya upang tumira sa isang maayos na tahanan. Sa kabilang kamay niya ay may hawak siyang maliit na kahon ng chocolate cake na binili niya mula sa palengke ng Cebu. Balak niyang surpresahin ang kanyang asawa bago sila pumunta sa bangko upang pirmahan ang huling kontrata ng kanilang pangarap na bahay. Ngunit ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na parang usok ng marinig niya ang mahinang tawanan mula sa loob ng silid. Hindi lamang boses ng kanyang asawa ang narinig niya. May kasama itong malambing at mapang-akit na boses ng isang babae. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na upang makita ni Isabella ang isang eksenang wumasak sa kanyang buong pagkatao. Si Adrian, ang kanyang asawang abogado na pinag-aral niya sa law school sa pamamagitan ng kanyang maliit na sahod bilang guro, ay nakayakap sa baywang ng isang magandang babaeng may mamahaling kasuotan. Si Sofia. Alam ni Isabella kung sino ito. Ang mayamang kliyente ni Adrian na kamakailan lamang ay madalas tumawag sa gabi. Ngunit ngayon, hindi na ito usaping legal. Ang kanilang mga labi ay magkasama sa isang marubdob na halik sa mismong likod ng lamesa kung saan madalas magdasal si Adrian bago humarap sa korte. Huwag kang mag-alala, sweetheart, bulong ni Adrian habang hinahaplos ang buhok ni Sofia. Ang kailangan ko na lang gawin ay pirmahan ni Isabella ang kasunduan sa paghihiwalay. Pagkatapos niyon, malaya na ako. Ang kumpanya ng papa mo ang magiging bagong tahanan ko at ikaw ang magiging tunay kong asawa. Tumawa si Sofia. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang matatalas na bubog na bumaon sa puso ni Isabella. Siguraduhin mo lang, Adrian. Ayokong magkaroon ng asawang may sabit pa sa isang hamak na guro sa pampublikong paaralan. Sobrang baduy ng asawa mo, hindi siya bagay sa alta sosyedad natin. Isang basura lang si Isabella sa karera ko ngayon. Sagot ni Adrian nang walang bakas ng pag-aalinlangan. Pinilit ko lang naman siyang tiisin dahil sa pera niya noong nag-aaral pa ako para sa bar exam. Na yung sikat na abogado na ako, wala na siyang silbi sa akin. Isang pabigat na lang siya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking nangako sa kanya sa harap ng altar ng simbahan, nararamdaman ni Isabella ang unti-unting pagkamatay ng kanyang puso. 7 taon. 7 taon siyang gumigising ng alas 4 ng umaga para magluto ng baon nito. Nagtiis na wag bumili ng bagong sapatos o damit para lang may pambayad sa kanyang mga libro at review classes. At ngayon, sa araw ng kanyang kaarawan, tinawag niya siyang basura. Hindi sumigaw si Isabella. Hindi rin siya pumasok na parang isang baliw na nakikipag-away sa kalye. Naalala niya ang kanyang dignidad bilang isang guro at bilang isang babaeng may pinag-aralan. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang pang-ing-inig ng kanyang mga kamay, at dahan-dahang kinuha ang kanyang telpo no upang buksan ang video recorder. Itinutok niya ang kamera sa siwang ng pinto, kinukunan ang bawat detalye ng kanilang kataksilan. Matapos makuha ang sapat na katibayan, itinulak niya ng malakas ang pinto. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay yumanig sa buong silid. Nabitawan ni Adrian si Sofia, ang kanyang mukha ay agad namutla ng makataang asawang may hawak na chocolate cake at telepono. Isabella, nauutal na sabi ni Adrian, sinusubukang ayusin ang kanyang nagulong polo. Ano ang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumawag bago pumunta?
Tumingin si Isabella kay Adrian, diretso sa mga matang dati niyang pinagkakatiwalaan at minamahal. Para tawagan ka? Para makapaganda kayo ng kabit mo? Adrian, ito ba ang ibig mong sabihin na magkakaroon tayo ng totoong tahanan ngayon? Sa pamamagitan ng pagbebenta ng iyong kaluluwa sa babaeng ito? Hindi man lang nagpakita ng hiya si Sofia. Sa halip, umupo siya sa sofa, tiningnan si Isabella mula ulo hanggang paa na may kasamang mapanghamong ng iti. Kaya pala ayaw mo sa kanya, Adrian? Masyadong emosyonal. Isang typical na guru na walang alam sa totoong takbo ng negosyo at mundo. Lumapit si Adrian kay Isabella, ang kanyang boses ay biglang nagbago. Wala na ang takot. Pinalitan ito ng isang malamig at nadbabantang tono. Isabella, huwag kang gumawa ng eksena rito. Isang simpleng pirma lang sa dokumentong ito ng loob at matatapos na ang lahat ng maayos. Huwag mo sirain ang karera ko dahil kung gagawin mo yan, titiyakin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo. Karera mo? Sarkastikong tawa ni Isabella, habang ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa kanyang pisingi. Ang karerang binuo ko gamit ang sarili kong dugo, pawis at sahod? Hindi ko pipirmahan ang kahit anong papel, Adrian. Haharapin kita sa korte. Ipapakita ko sa buong Cebu kung anong klaseng hayop ang nagtatago sa likod ng magara mong kasuotan at lisensya. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang kanyang metsyom, si Doña Mona, na may dalang isang makapal na sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng pot at paghamak habang nakatingin kay Isabella. "Huwag kang masyadong mayabang, Isabella," sabi ni Doña Mona, sabay na nalasag ang sobre sa ibabaw ng lamesa. Nagkalatang mga larawan sa sahig, mga larawan ni Isabella at ng kanyang kasamahang guro na si Mr. Santos na magkasamang naglalakad sa labas ng paaralan na may mga anggulong mukhang masyado silang malapit sa isa't isa. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Isabella, naguguluhan habang pinupulot ang isang larawan. "Iyan ang patunay na ikaw ang nangangalunya," sigaw ni Doña Mona. Sino ang maniniwala sa isang guro na nakikipagkita sa ibang lalaki habang nagpapakapagod ang kanyang asawa sa trabaho? Kung hindi mo pipirmahan ang kasunduan sa paghihiwalay ngayon din, ipapadala ko ang mga larawang ito sa school board at sa pamilya ng mga estudyante mo. Titiyakin ko na bukas din, wala ka ng trabaho at wala ng paaralan sa buong Cebu ang tatanggap sa iyo. Tumingin si Isabella kay Adrian, umasang makakita ng kahit kaunting awa, ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod lamang at tumitig sa bintana. Doon niya napatunayan na ang buong pamilyang ito ay matagal nang nagplano na sirain siya. Ang bawat hakbang ay kalkulado at siya ay nakakulong sa isang bitag ng kahihiyan na hindi niya alam kung paano tatakasan. Dumating si Isabella sa maliit at lumang bahay ng kanyang ina sa Cebu na may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa pinto at agad na sinalubong ng mahinang ubo ni Nanay Gloria mula sa loob ng silid. Agad na itinago ni Isabella ang kanyang kamay sa likod ng kanyang palda upang hindi makita ng ina ang pasa sa kanyang pulso, ang bakas ng marahas na pagkakahawak ni Adrian sa kanya sa opisina kahapon. "Isabella, anak, bakit na yun ka lang?" tanong ni Nanay Gloria habang dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang higaan. "Akala ko ba ay may pirmahan kayo ng asawa mo para sa bagong bahay ngayon?" Ngumiti si Isabella. Kahit nasa loob niya ay tila may libong kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Lumapit siya at hinaplos ang kulubot na pisngi ng kanyang ina. "May kaunting aberya lang po sa bangko, Nay. Naantala ang mga dokumento. Huwag po kayong mag-alala, magpahinga muna kayo dito." Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina ang katotohanan. Si Nanay Gloria ay may sakit sa puso at malubwang hika. Ang anumang matinding emosyon ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay nito. Kaya naman, pinili ni Isabella na pasanin ang lahat ng sakit ng mag-isa. Kinabukasan, pumasok si Isabella sa paaralan kung saan siya nagtuturo. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang kakaibang malamig na hangin.
Ang mga kapwa niya guro na dati ay masayang bumabati sa kanya ay biglang umiwas ng tingin. Ang mga magulang ng kanyang mga estudyante na nakatayo sa labas ng silid-aralan ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri. Bago pa man siya makarating sa kanyang silid-aralan, narinig niya ang isang pamilyar at matinis na boses mula sa tarangkahan ng paaralan. Si Doña Mona. Narito ang mapagpanggap na guro na yan. Sigaw ni Doña Mona sa harap ng maraming magulang at guro. Hawak niya ang makapal na bundle ng mga larawan na ipinakita niya kay Isabela kahapon. Tingnan ninyo kung anong klaseng babae ang nagtuturo sa inyong mga anak. Isang taksil! Isang babaeng walang modo na nakikipagkita sa ibang lalaki habang ang aking anak ay nagpapakapagod bilang abogado. Hindi po totoo yan! Sigaw ni Isabela habang pilit na lumalapit upang pigilan ang kanyang binubuli na metsyong. Ngunit huli na ang lahat. Ipinamigay na ni Doña Mona ang mga larawan sa mga tao sa paligid. Nakita ni Isabela ang mga litrato kung saan kasama niya si Mr. Santos, ang kanyang kasamahang guro. Bagamat nag-uusap lamang sila tungkol sa mga dokumento ng paaralan, ang anggulo ng mga kuha ay tila nagpapakita ng isang malapit na relasyon. Huwag mong itanggi, Isabela. May mga testigo kami. Patuloy na sigaw ni Doña Mona, habang ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay at magpahayag ng galit. Ang kahihiyan o hiya na naramdaman ni Isabela sa mga sandaling iyon ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Ang reputasyong inalagaan niya sa loob ng 10 taon bilang isang tapat na guro ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Ilang sandali pa ay ipinatawag si Isabela sa opisina ng punong guro. Si Mrs. Alcantara, ang kanilang principal, ay tumingin sa kanya ng may lungkot at panghihinayang. Isabela, kilala kita bilang isang mabuting guro, panimula ni Mrs. Alcantara. Ngunit ang iskandalong ito sa labas ng paaralan ay lubang nakakaapekto sa pangalan ng ating institusyon. Ang mga magulang ay formal nang naghain ng reklamo. Sa ngayon, mas mabuting maghain ka muna ng pansamantalang leave of absence habang inaayos mo ang iyong personal na buhay. Yumuko si Isabela. Pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Opo ma'am, nauunawaan ko po. Paglabas niya ng paaralan habang naglalakad siya sa ilalim ng mainit na araw ng Cebu na may mabigat na hakbang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Adrian. Napanood ko ang nangyari sa paaralan ninyo, Isabela. Malamig na sabi ni Adrian sa kabilang linya. Sinabi ko naman sa iyo, wag mo akong subukan. Pirmahan mo na ang kasunduan sa paghihiwalay at ibigay mo sa akin ang aking kalayaan. At titiyakin kong hihinto si Mama sa paggulo sa iyo. Kung hindi, marami pa kaming magagawa upang tuluyan kang sirain. Napakawalang hiya mo, Adrian. Nanginginig ang boses ni Isabela sa galit. Ginamit mo ang sarili mong ina upang sirain ang buhay ko. Hindi kita tatantanan. Wala kang mapapala sa galit mo, Isabela. Tumingin ka sa paligid mo, sino ang maniniwala sa isang suspendidong guro laban sa isang kilalang abogado? Humalahak si Adrian bago ibaba ang tawag. Nanginginig ang buong katawan ni Isabela sa galit at takot. Nagtungo siya sa pinakamalapit na bangko upang mag-withdraw ng pera para sa pambili ng gamot ng kanyang ina at para na rin sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ngayon na wala muna siyang sahod. Inilagay niya ang kanyang ATM card sa makina, ngunit nang lumabas ang balanse sa screen, napatigil siya sa paghinga. Ang nakasulat ay 0.00 pero punto. Pumasok siya sa loob ng bangko upang kausapin ang teller. Paano pong naging zero ang laman ng account ko? Joint account po namin ito ng asawa ko at mayroon kaming mahigit 500,000 piso na ipon doon. Tiningnan ng teller ang record sa kanyang computer bago sumagot ng may pag-aalangan. Ma'am, kahapon po ng hapon ang inyong asawa na si Attorney Adrian ay nag-withdraw ng lahat ng pondo gamit ang isang pirmadong kasunduan sa paglilipat ng pera na may kalakip na inyong pirma. Napahawak si Isabela sa counter upang hindi matumba.
Alam niyang wala siyang pinirmahang ganoon. Naalala niya ang mga dokumento ng paaralan na ipinapirma sa kanya ni Adrian noong nakaraang linggo, na sinabi nitong mga papel lamang para sa housing loan. Doon niya na-realize na binuuna ni Adrian ang bitag na ito bago pa man niya matuklasan ang kanyang kataksilan. Hindi makapaniwala si Isabella sa nakita niyang dokumento sa bangko. Hiniling niya sa manager ng bangko na ipakita ang kopya ng withdrawal slip at ang video mula sa kanilang security camera noong oras na inilipat ang pera. Nang makita niya ang larawan ng babaeng nagpanggap na siya, pakiramdam niya ay gumuho ang langit sa kanyang ulo. Hindi siya ang babaeng nasa video, bagamat nakasuot ito ng malaking salamin at bandana na katulad ng sa kanya, kilalang kilala ni Isabella ang tindig, ang lakad at ang hugis ng mukha nito. Si Bernadette, ang kanyang saril pinsan. Ang babaeng itinuring niyang parang tunay na kapatid at tinulungan niyang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Agad na nagtungo si Isabella sa bahay ni Bernadette sa isang mamahaling subdivision sa Cebu. Pagpasok niya sa tarangkahan, nakita niya ang maraming mamahaling kahon ng mga sapatos, damit at mga kagamitan para sa darating na kasal ni Bernadette. Ang kanyang pinsan ay masayang nakikipag-usap sa isang wedding planner habang hawak ang isang mamahaling designer bag. "Bernadette!" sigaw ni Isabella habang mabilis na lumalapit. Napatigil si Bernadette. Sandaling nagulat, ngunit agad ding bumalik ang kanyang mapagmataas na muka. Sinabihan niya ang wedding planner na lumabas muna. "Ate Isabella, napadaldal ka rito? May problema ba?" "Bakit mo ginawa ito, Bernadette?" Paninginig ng boses ni Isabella habang ipinapakita ang kopya ng withdrawal slip mula sa bangko. "Pinasok mo ang account namin ni Adrian at kinuha mo ang lahat ng ipon ko. Pera ko yun. Pera na pinatpuyatan ko bilang guro para sa pagpapagamot ni nanay at sa pangarap naming bahay." Tumawa ng mahina si Bernadette, isang tawang puno ng sarkasmo at walang bakas ng pagsisisi. "Ate, huwag kang masyadong emosyonal. Ang perang yan, maliit na bagay lang yan kumpara sa kung ano ang nararapat para sa akin. At saka, hindi ko naman yan makukuha kung hindi dahil sa tulong ng iyong matalinong asawa na si Adrian." Napaatras si Isabella sa gulat. "Anong ibig mong sabihin?" "Matagal na kaming nag-uusap ni na Adrian at Tita Mona." Lumapit si Bernadette kay Isabella, ang kanyang mga mata ay puno ng ingit na matagal nang nakatago. "Mula noong mamatay ang papa mo, alam kong may malaking bahagi ng ari-arya na dapat ay sa pamilya ko napunta. Ngunit lahat ay ibinigay sa iyo. Bakit ikaw laging magaling, ate? Bakit ikaw laging paborito? Ngayong nalaman ni Adrian ang tungkol sa mga dokumento ng ari-arya ng papa mo, nagkasundo kami. Tutulungan ko siyang mapalaya sa iyo at tutulungan niya akong makuha ang bahagi ko sa mana ni Papa." "Bernadette, pinag-aral kita. Binigyan kita ng tahanan noong walang-wala ka." Bulong ni Isabella habang ang mga luha ng matinding kabiguan ay pumatak sa kanyang pisngi. "Ito ba ang utang na loob mo sa akin?" "Ang utang na loob ay hindi nakakabusog, ate." Malamig na sagot ni Bernadette. "Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga security guard upang palayasin ka." Umalis si Isabella na may sugat sa puso na hindi kailanman maghihilom. Ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya, ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan, ay nagsabwatan upang nakawan siya ng buhay at ari-arian. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Nang makabalik siya sa bahay ng kanyang ina upang mag-empak at magplano ng kanilang susunod na hakbang, biglang may humintong dalawang sasakyan ng pulis sa tapat ng kanilang bakuran. Kasama nila ang isang kinatawan mula sa paaralang pinagtuturuan ni Isabella. "Isabella Salvador?" tanong ng isang pulis habang hawak ang isang opisyal na dokumento. "Meron kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong qualified theft o paggasta ng pondo ng paaralan." "Ano? Hindi po totoo yan. Isa po akong tapat na guro," sigaw ni Isabella habang sinusubukang harangan ang mga pulis.
Ayon sa ulat ng Accounting Office ng paaralan, may lagdamo ang pag-apruba sa paglilipat ng higit 1 milyong piso mula sa pondo ng Parent-Teacher Association patungo sa isang hindi kilalang account, sabi ng pulis habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Isabela upang lagyan ng pusa. Mula sa bintana, nakita ni Isabela ang kanyang ina na si Nanay Gloria na mabilis na lumabas. Dahil sa takot at gulat nang makita ang mga pulis na hinuhuli ang kanyang anak, biglang nahirap ang huminga si Nanay Gloria. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib at tuluyang natumbas sa sahig habang walang tigil ang pag-ubo. "Nanay!" sigaw ni Isabela. Sa gitna ng kaguluhan, isang tapat na kapitbahay at kasamahang guro na si Aling Nena ang mabilis na lumapit upang tulungan si Nanay Gloria. Alam ni Aling Nena na binuo lamang ni na Adrian ang kasong ito upang tuluyang ikulong si Isabela at pigilan siyang lumaban. Habang ang mga pulis ay pansamantalang nataranta sa pagbagsak ni Nanay Gloria, hinila ni Aling Nena si Isabela patungo sa likod bahay. "Isabela, tumakbo ka na! Dalhin mo ang nanay mo. Kung magpapakulong ka rito sa Cebu, kontrolado ni Adrian ang batas dito. Wala kang laben. Pumunta kayo sa Manila, doon kaya magtago at magpagaling." Sa tulong ng ilaglihim na kaibigan, naisakay ni Isabela ang kanyang nanghihinang ina sa isang taxi patungo sa daungan ng Cebu. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, sumakay sila sa pinakahuling barko patungong Maynila. Habang nakatingin si Isabela sa lumalayong ilaw ng Cebu sa gitna ng kadiliman ng gabi at ingay ng makina ng barko, niyakap niya ang kanyang ina na patuloy na nanginginig sa lamig. Wala silang dalang pera, walang maayos na damit, at may bitbit na warrant of arrest. Ngunit sa mga sandaling yon, sa loob ng puso ng isang dating mahinahong guro, may isang bagong apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab. Isang panunumpa na babalik siya, hindi na bilang biktima, kundi bilang tagapagdala ng hustisya. Ang ingay ng mga dip, ang amoy ng tuyong isda sa palengke, at ang masikip na eskinita ng tondo ang naging bagong mundo ni Isabela. Upang makaligtas sa batas at sa mga matang ipinadala ni Adrian, pinalitan niya ang kanyang pangalan. Sa mga kapitbahay at sa mga nakakasalamuhan niya sa maliit na silid na kanilang inuupahan ng kanyang ina, siya si Isay. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Isabela upang magtrabaho sa isang maliit na karinderya malapit sa palengke. Naghuhugas siya ng mga plato, naghahanda ng mga rekado at naglilinis ng mga mesa hanggang sa sumakit ang kanyang likod. Ang kanyang mga kamay na dati ay hawak lamang ang tsalk at mga libro ng kanyang mga estudyante ay unti-unti nang nagaspang dahil sa matapang na sabon at maruming tubig. Ngunit sa tuwing uwi siya sa gabi at makikita ang kanyang ina na ligtas na nakahiga at nakakainom ng sapat na gamot, nararamdaman niya na may saysay ang kanyang sakripisyo. Isang araw habang naglalakad siya sa isang tahimik na bahagi ng lungsod upang maghanap ng karagdagang trabaho, nakita niya ang isang lumang kara tula sa tapat ng isang makitid na gusali. Nangangailangan ng tagapaglinis at katiwala. Ito ang opisina ng Manuel Legal Services. Pumasok si Isabela sa loob ng opisina. Ang amoy ng lumang papel, alikabok at malamig na kape ang sumalubong sa kanya. Ang buong silid ay napupuno ng mga nagtataasang salansa ng mga libro tungkol sa batas at mga lumang folder ng mga kaso. Sa gitna ng kaguluhang yon ay nakaupo ang isang matandang lalaki na may suot na kupas na barong Tagalog, si Attorney Manuel. Bagamat mukhang pagod at may hawak na baso ng alak sa tabi ng kanyang lamesa, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanuri. "Naghahanap ka ba ng trabaho?" tanong ni Attorney Manuel habang hindi tumitingin sa kanya patuloy ang pagbasa sa isang dokumento. "Opo, attorney, kaya ko pong maglinis ng opisina ninyo at ayusin ang mga dokumento ng hindi nakikialam sa inyong mga kaso," sagot ni Isabela sa mahinahong boses. Tumingin si Attorney Manuel sa kanya ng matagal. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang muka.
Magsimula ka ngayon din. Huwag mong hawakan ng mga sensitibong folder sa ibabaw ng lamesa ko. Nagsimula si Isabela sa pagpupunas ng mga estante ng libro. Dahil sa kanyang karanasan bilang guro, mabilis niyang naisaayos ang mga nagkalat na papel ayon sa petsa at pangalan ng mga kaso nang walang ginagawang ingay. Habang pinupunasan niya ang isang lumang lamesang gawa sa kahoy na mahogany, hindi niya napansin na napunit ang manggas ng kanyang lumang blusa. Nalantad ang kanyang kaliwang pulso, kung saan may isang natatanging peklat na hugis letrang V, isang peklat mula sa aksidente sa sasakyan noong bata pa siya, kung saan iniligtas siya ng kanyang ama. Napatigil si Attorney Manuel sa kanyang pagsusulat nang makita ang peklat na yon. Bigla niyang ibinaba ang kanyang panulat at tumitig sa kamay ni Isabela. Saan mo nakuha ang sugat na yan, Isay? Tanong ng matandang abogado. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at walang bakas ng pagiging lasing. Kinabahan si Isabela. Sinubukan niyang hilahin pababa ang kanyang manggas. Wala po ito, attorney. Aksidente lang po noong bata pa ako sa Cebu. Tumayo si Attorney Manuel mula sa kanyang upuan, lumapit kay Isabela, at kinuha ang isang lumang larawan mula sa kanyang drawer. Ipinakita niya ito kay Isabela. Ito ay larawan ng tatlong magkakaklase sa law school noong araw. Ang isa sa kanila ay si Attorney Manuel, at ang nasa gitna, na may hawak na diploma at may malawak na ngiti, ay ang kanyang yumaong ama na si Eduardo Salvador. Sinabi sa akin ni Eduardo bago siya mamatay na ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay ang kanyang anak na babae na may natatanging peklat sa kamay. Bulong ni Attorney Manuel habang nanginginig ang kanyang boses. Ikaw si Isabela Salvador, hindi ba? Ang anak ng matalik kong kaibigan. Nabitawan ni Isabela ang basahang hawak niya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng malaking lungsod ng Manila kung saan siya nagtatago, sa wakas ay natagpuan niya ang isang taong nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng tahimik at saradong opisina ni Attorney Manuel, narinig ng matandang abogado ang buong kwento ng trahedya ni Isabela. Habang humihigop ng mainit na tsaa, walang ibang nagawa si Isabela kundi ang umiyak habang ikinakasalaysay ang kataksilan ni Adrian. Ang pakikipagsabwatan ni Bernadette, ang paninira sa kanya sa Cebu, at ang pagtakas nila ng kanyang ina upang maiwasan ang batas. Huminga ng malalim si Attorney Manuel. Ang kanyang muka ay napuno ng matinding galit, ngunit may kasamang lalim ng pag-iisip. Hindi ako nagulat sa ginawa ni Adrian, Isabela. Marami na akong nakitang mga batang abogado na handang ibenta ang kanilang kaluluwa para sa pera at kapangyarihan. Ngunit ang pakikipagtulungan nila kay Sofia, doon ako nakakita ng mas malaking dumi. Ano po ang ibig ninyong sabihin, attorney? Tanong ni Isabela habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Tumayo si Manuel at lumapit sa isang kabinet na bakal. Pagkabukas nito, kinuha niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na pangalan ng kumpanya ng ama ni Isabela noong araw sa Cebu. Ang papa mo na si Eduardo at ang ama ni Sofia na si Don Roberto ay magkasosyo sa isang malaking kumpanya ng shipping at real estate sa Cebu. Panimula ni Manuel habang inilalapag ang mga dokumento sa lamesa. Si Eduardo ang utak at ang may hawak ng 70% ng mga share ng kumpanya. Ngunit noong nagkasakit siya, biglang lumitaw ang isang huling habilin o di umano, Diyos na di habilin. Ayon sa dokumentong yon, ipinamana ng papa mo ang lahat ng kanyang share kay Bernadette at sa pamilya nito, na agad namang ibinenta ni Bernadette kay Don Roberto sa napakababang halaga. Iyon po ang alam kong katotohanan noong mamatay si Papa, bulong ni Isabela. Kaya po kami nawala ng bahay at ari-arian. Ngunit may hindi ka alam, seryosong sabi ni Manuel. Itinuro niya ang isang kopya ng di umano di habilin ng ama ni Isabela. Tingnan mo ang lagdang ito sa ibaba ng papel.
Nung huling 6 na buwan ng buhay ng papa mo, nagkaroon siya ng malubhang Parkinson's disease. Kahit ang hawakan ng kutsara o baso ng tubig ay hindi niya magawa nang hindi nanginginig ang buong kamay. Alam ko ito dahil ako ang huling bumisita sa kanya sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Isabella habang tinitingnan ang lagda sa papel. Ito ay isang napakatuwid, napakalinaw at napakagandang lagda. Isang lagda na tila isinulat ng isang taong nasa perpektong kalusugan. Hindi ito lagda ng papa mo nung mga huling araw niya, sabi ni Manuel nang may katiyakan. Ito ay alinman sa huwad na lagda, o kaya naman ay pinapirma nila si Eduardo sa isang malinis na papel bago pa man siya magkasakit, at saka nila ipinatong ang huwad na nilalaman ng dihabilin. Sino po ang gagawa niyon? Tanong ni Isabella. Sina Roberto, Bernadette at ang pamilya ni Adrian, sagot ni Manuel. Si Adrian ang batang abogadong kinuha ni Roberto noon upang ayusin ang mga legal na dokumento. Kaya pala pinakasalan ka ni Adrian, Isabella. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil gusto niyang bantayan ka at tiyakin na hindi mo matutuklasan ang katotohanan tungkol sa ari-arian ng papa mo. Napahawak si Isabella sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong kasal, ang kanyang 7 taon ng sakripisyo, at ang pagmamahal na ibinigay niya kay Adrian ay isa lamang palang mahabang plano ng panlilinlang. May isang tao na nakakaalam ng buong katotohanan, patuloy ni Manuel. Ang driver at pinagkakatiwala ang tauhan ng papa mo na si Mang Tomas. Siya ang huling nakakita kay Eduardo bago ito mamatay. At siya rin ang nakakita sa mga taong pumasok sa silid ng papa mo noong gabi bago makuha ang di umanay lagda. Ngunit balita ko po ay namatay na si Mang Tomas sa isang aksidente sa sasakyan ilang araw matapos ang libing ni Papa, sabi ni Isabella. Iyon ang balitang ipinakalat ni na Roberto upang hindi na maghanap ang mga tao, umiling si Manuel. Ngunit bago ako umalis sa Cebu, may natanggap akong lihim na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sinabi nitong buhay si Tomas. Ngunit nagtatago siya dahil alam niyang papatayin siya ng mga tauhan ni Roberto kung magsasalita siya. Biglang nalala ni Isabella ang isang lumang bagay. Binuksan niya ang kanyang lumang bag at kinuha ang isang maliit na talaarawan ng kanyang ama na naisalba niya mula sa kanilang lumang bahay sa Cebu bago sila umalis. Ito ang talaarawan na madalas isulat ng kanyang ama noong malakas pa ito. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa makarating sa pinakahuling bahagi ng libro. Dun, sa ilalim ng mga huling tala, may isang sulat kamay na bahagyang nanginginig, na tila isinulat ng may pagmamadali. Tomas, alam ang katotohanan tungkol kay Roberto. Hanapin si Tomas sa Quiapo. Tumingin si Isabella kay Attorney Manuel, ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon. Buhay si Mang Tomas, attorney, at narito siya sa Maynila. Kailangan natin siyang hanapin bago pa man siya matunton ng mga tauhan ni na Adrian. Huminga ng malalim si Manuel at tumango. Kung gayon, maghanda ka, Isabella. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa iyong liyog o sa iyong trabaho bilang guro. Ito ay tungkol sa pagbawi sa dangal ng iyong ama at sa pagpaparusa sa mga taong nagnakaw ng iyong buhay. Naging madalas ang pagpunta ni Isabella sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Sa gitna ng makapal na dagsa ng mga tao, ingay ng mga nagbebenta ng kandila, herbal na gamot at anting-anting, naglakad siya ng may suot na belo at simpleng damit upang hindi mapansin. Nagtanong-tanong siya sa mga tindera sa labas ng simbahan kung may nakakakilala sa isang matandang lalaki na bahagyang pilay na nagngangalang Tomas. May kilala akong Tomas na nagbabantay ng mga kandila rito noon, anak, sabi ng isang matandang tindera ng bulaklak na si Aling Marta. Ngunit madalang na siyang lumabas ngayon dahil may sakit din. Karaniwan ay tuwing Sabado ng hapon lang siya pumupunta rito upang tumung sa paglilinis ng simbahan. Bumalik ang pag-asa sa puso ni Isabella. Nagpasya siyang bumalik sa Sabado kasama si Attorney Manuel upang matiyak ang kaligtasan ng matanda. Habang nangyayari ito, sa isang barangyang hotel sa Makati,
Hindi mapakali si Adrian sa loob ng kanyang suite. Kasama niya si Sofia na abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa gaganaping press conference ng Sapnay o pagsasama ng kumpanya ng kanyang pamilya at ng pamilya ni Sofia. Bumukas ang pinto at pumasok si Gardo, ang pribadong investigador na binabayaran ni Adrian. Inilapad ni Gardo ang ilang larawan sa lamesa. Ito ay mga kuha mula sa Quiapo, kung saan makikita ang isang babaeng may takip sa ulo na may katulad na tindi kay Isabela. Mukhang narito sa Maynala ang asawa mo, attorney, sabi ni Gardo nang may nakatutok na ngiti. Nakita siya ng mga tauhan ko na nagtatanong-tanong sa paligid ng simbahan ng Quiapo. Naningkit ang mga mata ni Adrian sa galit. Paano siya makarating dito? Akala ko ba ay binantayan ninyo ang lahat ng terminal sa Cebu? Mautak ang asawa mo, Adrian. Sumabat si Sofia habang humihigop ng champagne. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Sinabi ko na sa'yo, ayusin mo ang problemang ito bago ang araw ng pagpirma ng kasunduan ng kumpanya natin. Kung magkakaroon ng gulo dahil sa asawa mo, walang kasal na mangyayari. At walang posisyon na naghihintay sa'yo sa aking kumpanya. Huwag kang mag-alala, Sofia. Ako ang bahala rito. Sagot ni Adrian habang humihigpit ang hawak niya sa kanyang baso. Gardo, hanapin mo siya ngayon din. Tiyakin mong hindi siya makakagawa ng anumang ingay. Kinabukasan, nagtungo si Isabela sa isang maliit na butika malapit sa Quiapo upang bilhin ang inhaler at gamot sa hika ng kanyang ina. Habang binibilang niya ang kanyang mga barya sa counter, biglang may humintong isang itim na SUV sa tapat ng butika. Nilingon ni Isabela ang sasakyan at halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Bumaba mula sa sasakyan si Adrian, suot ang kanyang mamahaling suit habang may kausap sa telpon. Sa tabi niya ay si Gardo na may hawak na larawan at itinuturo ang direksyon ng butika. Nanginig ang mga tuhod ni Isabela. Sa takot na makita siya, mabilis siyang yumuko at nagtago sa likod ng isang malaking jeep na nakaparada sa gilid ng daan. Ang driver ng jeep ay biglang nagpaandar ng makina na lumika ng makapal na usok na naging pansamantalang panangalang ni Isabela mula sa paningin ni na Adrian. Mabilis na pumasok si Isabela sa isang makitid na eskinita. Patuloy ang pagtakbo habang mahigpit na hawak ang gamot ng kanyang ina. Sa kanyang pagmamadali at takot, hindi niya napansin na nahulog mula sa kanyang lumang bag ang kanyang lumang library card mula sa Cebu. Isang card na naglalaman ng kanyang larawan at ang kanyang tunay na pangalan, Isabela Salvador. Ilang sandali pa, pumasok si Gardo sa loob ng botika. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala na ang babaeng kanyang hinahanap. Habang papalabas na sana siya, may napansin siyang maliit na kulay asul na plastic na card sa sahig malapit sa counter. Pinulot ito ni Gardo at tiningnan ang nakasulat. Ngumiti siya ng malawak at agad na lumabas upang ipakita ito kay Adrian na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Mukhang tama nga ang hinala natin, attorney, sabi ni Gardo habang ipinapakita ang card. Kakaalis lang niya rito. Malapit na nating mahanap ang pinagtataguan niya. Tinitigan ni Adrian ang larawan ng kanyang asawa sa card. Ang kanyang mukha ay napuno ng isang malamig at walang awang ngiti. Ipagpatuloy ang paghahanap. Malapit na ang katapusan ng laro mo, Isabela. Sa loob ng opisina ng clerk ng korte sa Maynila, magkatabing nakatayo sina Isabela at Attorney Manuel. May hawak silang makakapal na folder na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Pagkatapos ng ilang linggong pagpuyat, pag-aaral sa mga lumang batas at pag-aayos sa mga nakuhang ebidensya, handa na si Isabela na isagawa ang kanyang unang ganti. Ito na ang simula, Isabela, bulong ni Attorney Manuel habang tinapik ang kanyang balikat. Mula sa sandaling ito, hindi ka na nagtatago. Haharapin mo sila ng mukaan gamit ang pinakamalakas na sandata, ang batas. Tumango si Isabela. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan nang iabot niya ang mga papeles sa opisyal ng korte. Formal nanahin si Isabela ng 2 malaking kaso laban kay Adrian at sa pamilya ni Sofia.
Una, isang petisyon para sa pagpapatigil at pagpapawalang bisa sa di umano idihabilin ng kanyang ama, kasama ang hiling na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang i-freeze ang lahat ng ari-arian at manasya ng kumpanya na kasalukuyang pinamamahalaan ni na Sofia. Pangalawa, isang formal na disbarment complaint laban kay Adrian Salvador para sa kasong gross misconduct at pangangalunya gamit ang video na nakuha niya noong araw ng kanyang kaarawan bilang pangunahing ebidensya. Kinabukasan, sa isang marangyang ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati, ginaganap ang pinakahihintay na press conference para sa sapnay ng dalawang higanteng kumpanya sa Cebu at Maynila. Maraming mamamahayag ang naroon, walang tigil ang kislap ng mga kamera, at ang buong silid ay napupuno ng mga kilalang tao sa lipunan at negosyo. Sa gitna ng entablado, magkatabing nakatayo sina Adrian at Sofia, suot ang kanilang pinakamagagandang miti. Sa likod nila ay ang ama ni Sofia na si Don Roberto. Si Adrian ay mukhang napakatagumpay. Nakahanda na ang kanyang gintong panulat upang pirmahan ang simbolikong kontrata ng pagsasama ng kumpanya. Ngunit bago pa man niya may dikit ang panulat sa papel, biglang bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok ang isang sheriff ng korte, kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Mabilis silang naglakad patungo sa entablado sa ilalim ng nagguguluhang tingin ng mga mamamahayag. Attorney Adrian Salvador? Tanong ng sheriff nang makarating sa tapat ni Adrian. Napatigil si Adrian, bahagyang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, ako nga. May problema ba? Kasalukuyan kaming may mahalagang kaganapan dito. Meron kaming opisyal na summons a temporary restraining order mula sa korte. Malakas na pahayag ng sheriff, sapat na upang marinig ng mga mikropono ng mga mamahayag. Ang inyong sapnay at ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng Salvador Estate ay pansamantalang ipinapatigil ng korte dahil sa kasong isinampa ng inyong legal na asawa, si Ging Isabela Salvador, tungkol sa wad na dihabilin at pangangalunya. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng ballroom. Nagsimulang magbulungan ang mga tao at ang mga kamera na dati ay nakatutok sa masayang pirmahan ay mabilis na humarap kay Adrian na ngayon ay namumutla ang muka sa matinding kahihiyan o hiya. Si Sofia ay galit na tumingin kay Adrian habang si Don Roberto ay galit na hinampas ang lamesa at mabilis na umalis ng entablado kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang press conference na dapat ay magiging pinakadakilang sandali ng tagumpay ni Adrian ay naging isang pampublikong kahihiyan na napanood sa buong bansa. Kinagabihan, sa kanilang maliit na pinagtataguan sa Tondo, tumunog ang telepono ni Isabela. Nang sagutin niya ito, agad na bumulwak ang galit na boses ni Adrian sa kabilang linya. Isabela, ano ang kalokohang ito? Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pot. Wala na ang kanyang pagiging kalmado at mapagmataas. Gusto mo ba talaga akong sirain? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo alam kung sinong kalaban ang hinahamon mo. Yurong mo ang demanda na ito bago lumipas ang 24 na oras. Kung hindi, titiyakin ko magbabayad kayo ng nanay mo ng dugo. Malamig na nakinig si Isabela. Ang kanyang puso na dati ay mabilis na kinakabahan sa tuwing sumisigaw si Adrian ay nanatiling kalmado at matatag. Adrian, hindi na ako ang takot at mahinang asawa na iniwan mo sa Cebu. Mahinahon ngunit may talas na sagot ni Isabela. Ang dugo ng aking ama ay sumisigaw ng hustisya at ang aking dangal bilang isang babae ay hindi mo na muling mayuyurakan. Kung gusto mo akong patayin, subukan mo. Ngunit haharapin mo muna ang batas. Magkita tayo sa korte, Attorney Adrian Salvador. Hindi na hinintay ni Isabela ang sagot ni Adrian at agad niyang ipinatay ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan unti-unting pumapatak ang ulan sa Maynila. Alam niyang nagsimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang laban. Nulit sa pagkakataong ito, hindi na siya aatras. Sa isang lumang kumbento sa labas ng Maynila,
Napapaligiran ng mga nagtataasang puno at katahimikan, naglakad sina Isabela at Attorney Manuel patungo sa likod ng simbahan. Dun sa ilalim ng init ng araw, nakita nila ang isang matandang lalaki na marahang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Siya ay may malubhang pilay sa kanyang kanang binti at ang gilid ng kanyang mukha ay may malalalim na peklat mula sa sunog. Lumapit si Isabela. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Mang Tomas, bulong niya. Napatigil ang matanda sa pagwawalis. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, nabitawan niya ang hawak na tingting na walis. Nanginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Senyorita Isabela, nang hinginig na boses ng matanda habang ang mga luha ay nagsimulang umagos sa kanyang kulubot na pismi. Subukang lumuhod ng matanda, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Isabela sa magkabilang balikat upang pigilan ito. "Wag po, Mang Tomas. Tumayo po kayo." Umiiyak na sabi ni Isabela habang niyayakap ang matandang driver ng kanyang ama. "Buhay po kayo. Salamat sa Diyos, buhay po kayo." "Patawarin ninyo ako, senyorita." Umiiyak na sabi ni Mang Tomas habang hawak ang mga kamay ni Isabela. "Natakot ako. Noong mamatay ang inyong papa na si Don Eduardo, alam kong ako na ang susunod. Pinagbantaan ako ni na Don Roberto. Nung gabi ng aksidente, tinulak ng kanilang mga tauhan ang sasakyan ko sa bangin at sinunog ito. Milagro akong nakaligtas. Ngunit napilitan akong magtago rito sa Maynila sa ilalim ng ibang pangalan upang iligtas ang aking buhay." Pumasok sila sa loob ng maliit na silid ni Mang Tomas sa likod ng kumbento. Doon, ikinalaysay ng matanda ang buong katotohanan tungkol sa huling gabi ng buhay ni Don Eduardo sa Cebu. Nung gabing iyon, pumasok sina Don Roberto, ang inyong pinsan na si Bernadette, at ang batang abogado na si Adrian sa silid ni Don Eduardo. Simula ni Mang Tomas habang nanginginig ang kanyang kamay sa pag-alala. "Narinig ko ang kanilang pagtatalo mula sa labas ng pinto. Pinilit nila ang inyong papa na pumirma sa isang malinis na papel, ngunit tumanggi si Don Eduardo at itinapon ang baso ng tubig sa kanila. Sinabi ni Don Roberto na kung hindi siya pipirma, sisiguraduhin nilang mawawalan ka ng trabaho at mabubuhay sa hirap, senyorita. Dahil sa takot para sa iyong kaligtasan, napilitang pumirma ang inyong papa. Ngunit bago siya mamatay, pinigyan niya ako ng isang lihim na tape recorder na naglalaman ng usapan nila noong gabing iyon." "Nasaan po ang recorder na iyon, Mang Tomas?" Mabilis na tanong ni Attorney Manuel. Tumayo si Mang Tomas at dinala sila sa likod ng sementero. Yon ang kumbento sa ilalim ng isang lumang krus na gawa sa bato. Doon, dahan-dahang hinukay ng matanda ang lupa at inilabas ang isang maliit ngunit reset na kahon ng biskwit na gawa sa lata. Nang buksan ni Isabela ang kahon, nakita niya ang isang maliit na microcassette tape recorder at ang orihinal na sulat kamay ng kanyang ama na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang ari-arian ay para lamang kay Isabela, kasama ang talaan ng mga pagbabanta ni Don Roberto. "Ito ang magiging katapusan nila, Isabela," sabi ni Attorney Manuel habang hawak ang mga ebidensya ng may pag-asa. "Sa pamamagitan nito, mapapawalang bisa natin ang wad na di habilin at mapapakulong natin sina Adrian at Sofia." Ngunit bago pa man sila makabalik sa sasakyan, biglang narinig ang malakas na tunog ng mabilis na pagpapatakbo ng mga sasakyan sa labas ng kumbento. Dalawang itim na van ang huminto sa tapat ng tarangkahan at mabilis na bumaba ang ilang kalalakihan na may suot na itim na jacket. Sa unahan nila ay si Gardo, ang investigador ni Adrian. "Nahanap na nila tayo!" bulong ni Attorney Manuel nang makita ang mga tauhan mula sa bintana. "Isabela! Mang Tomas! Dalian ninyo! Lumabas kayo sa likod ng kumbento patungo sa kakahuyan. Ako ang haharap sa kanila upang bigyan kayo ng oras." "Ngunit, attorney," subukang umangal ni Isabela. "Walang oras, Isabela. Protektahan mo ang mga ebidensya at si Mang Tomas. Takbo!"
Sigaw ni Manuel habang mabilis na lumalabas upang harangan ang pinto. Sinalubong ni Isabela ang matinding takot. Ngunit mahigpit niyang niyakap ang lata ng ebiden siya sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Tomas at mabilis silang tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng kakahuyan sa likod ng kumbento, habang naririnig ang mga sigawan at yabag ng mga tauhan ni Adrian na mabilis na lumalapit sa kanila. Ligtas na nakarating sina Isabela at Mang Tomas sa isang pansamantalang tuluyan sa Manila pagkatapos ng kanilang mabilis na pagtakas sa kumbento. Ilang sandali pa ay dumating si Attorney Manuel na may kaanting pasa sa muka at may sugat sa labi. Ngunit may ngiti sa kanyang mga mata nang makitang hawak pa rin ni Isabela ang lata ng ebidensya. Ligtas ang mga dokumento at ang tape recorder, iyan ang pinakamahalaga, sabi ni Manuel habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Tumawad na ako ng mga kakilala ko sa pulisya upang iulat ang pananalakay ni Nagardo sa kumbento. Ngunit ang pansamantalang kaluwagan ni Isabela ay agad na napalitan ng matinding kaba nang maalala niya ang kanyang ina. Attorney, kailangan kong balikan si nanay sa Tondo. Baka nahanap na rin nila ang tinitirhan namin doon. Mabilis na nagtungo si Isabela sa kanilang inuupahang maliit na kwarto sa Tondo. Habang umaakyat siya sa makitid at madilim na hagdanan, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Nang makarating siya sa tapat ng pinto, nakita niyang bahagyang nakabukas ito at may mga gasgas sa kahoy na tila ipinilit itong buksan. "Nanay? Nanay Gloria!" sigaw ni Isabela habang mabilis na pumapasok sa loob. Walang sumagot. Ang buong kwarto ay magulo. Ang maliit na lamesa ay nakataob. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig at ang asul na inhaler ng kanyang ina ay durog na nakatapak sa tabi ng pinto. Sa sahig malapit sa kusina, may nakita siyang kaanting patak ng sariwang dugo. Ang kanyang ina ay wala na dun. Nanginig ang buong katawan ni Isabela at bago pa man siya makasigaw sa matinding sakit, tumunog ang kanyang telepo. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang maikling video clip. Nang buksan niya ito, nakita niya si Nanay Gloria na nakatali sa isang lumang kahoy na upuan sa loob ng isang madilim at maalikabok na bodega. Ang matanda ay namumutla, nahihirapang huminga at walang tigil ang paghinga ng mabilis dahil sa matinding atak ng hika. Pagkatapos ay lumitaw ang muka ni Adrian sa kamera, hawak ang isa pang durog na inhaler. "Isabela!" Malamig na boses ni Adrian. "Alam kong hawak mo si Tomas at ang mga ebidensya ng papa mo. Bukas ng 9:00 ng umaga ang unang pagdinig sa korte para sa petisyon mo. Kung hindi mo iuurong ang lahat ng demanda laban sa akin at kay Sofia bago magsimula ang pagdinig, titiyakin kong ito na ang magiging huling hininga ng nanay mo. Huwag mo akong subukan, Isabela." Nabitawan ni Isabela ang kanyang telepono at napaluhod sa sahig. Walang kapangyarihang umiyak ng malakas sa matinding desperasyon. "Gusto ko nang iurong ang lahat, Attorney Manuel," sigaw niya habang hinahawakan ng braso ng matandang abogado na kararating pa lamang. "Hindi ko kayang mawala si nanay. Siya na lang ang mayroon ako." Hinawakan ni Manuel si Isabela sa magkabalikat at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata. "Isabela, makinig ka sa akin. Kung iuurong mo ang demanda ngayon, wala nang halaga si Mang Tomas at ikaw sa kanila. Papatayin pa rin nila kayo para walang matirang testigo na magpapatunay sa kanilang krimen. Kailangan nating maging matalino." "Ngunit paano si nanay? Wala siyang gamot," umiiyak na sabi ni Isabela. Biglang napatigil si Isabela. May naalala siyang isang mahalagang bagay noong unang linggo nila sa Maynala. Dahil sa matinding takot na masundan sila, lihim na nagtahi si Isabela ng isang maliit na bulsa sa loob ng lining ng paboritong pulang velvet na handbag ng kanyang ina na laging dala nito kahit saan pumunta. Sa loob ng bulsang yon, inilagay ni Isabela ang isang maliit, murang telepono na may aktibong GPS tracker na binili niya sa palengke. Mabilis na kinuha ni Isabela ang kanyang telepo at binuksan ang isang simpleng tracking application. Pagkatapos ng ilang segundo ng paglo-load,
Isang maliit na berdeng tuldok ang nagsimulang kumislap sa screen. Narito sila, attorney! Sigaw ni Isabella habang ipinapakita ang screen kay Manuel. Nasa isang lumang bodega sila ng semento sa Valenzuela, sa hilagang bahagi ng Maynila. Tumingin si Attorney Manuel sa mapa at pagkatapos ay kay Isabella nang may paghanga sa kanyang pagiging mainat. Mabuti ang ginawa mo, Isabella. Ngayon, meron tayong plano. Bukas ng umaga, magtutungo ka sa korte tulad ng gusto ni Adrian upang makuha ang buong atensyon niya at ng kanyang mga tauhan doon. Ngunit habang nandoon ka, sasalakayin ng aking mga kakilalang pulis ang bodegang ito upang iligtas ang nanay mo. Pinunasan ni Isabella ang kanyang mga luha. Ang takot na kanina ay nagpapahina sa kanya ay pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa larawan ng kanyang ama sa kanyang talaarawan at pagkatapos ay sa screen ng telepono na nagpapakita ng lokasyon ng kanyang ina. Gawin natin ang plano, attorney, malamig na sabi ni Isabella. Bukas ng umaga, titiyakin kong mararamdaman ni Adrian kung paano gumuho ang sarili niyang mundo sa loob mismo ng korte. Ang silid pagdinig ng Regional Trial Court sa Maynila ay napupuno ng mabigat na katahimikan nung umagang yon. Sa kaliwang bahagi ng lamesa, nakaupo si Adrian kasama si Sofia at ang kanilang pangkat ng mga sikat at mamahaling abogado. Si Bernadette ay naroon din, suot ang isang mamahaling kasuotan habang nakataas ang kanyang no, na tila ba sigurado na siya sa kanyang panalo. Nang pumasok si Isabella kasama si Attorney Manuel, mabilis siyang tiningnan ni Adrian. Gumawa si Adrian ng isang maliit na senyas gamit ang kanyang kamay. Itinuturo ang kanyang telepo no upang ipaalala kay Isabella ang kalagayan ng kanyang ina na kasalukuyang hostage sa Valenzuela. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapang-akit at tiyak na tagumpay. Uurong ka ba? Tila bulong ng kanyang mapanuring muka. Tumingin si Isabella sa kanya, diretso at walang takot. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Pumasok si Hukom Santiago at umupo sa kanyang mataas na upuan. Matapos ang ilang formal na panimula ng Clerk of Court, tumayo ang pangunahing abogado ni Adrian. Ginoong Hukom, panimula ng abogado ni Adrian nang may kumpiyansa. Nais po naming ipaalam sa korte na mayroong kasunduan na nagaganap sa pagitan ng aking kliyente at ng nagrereklamo na si Gong Isabella Salvador. Inaasahan po namin na formal na iurong ng nagrereklamo ang lahat ng demanda sa umagang ito. Tumingin si Hukom Santiago kay Isabella at pagkatapos ay kay Attorney Manuel. Attorney Manuel, totoo ba ito? Nais ba ng inyong kliyente na iurong ang petisyon at mga kaso? Tumayo si Attorney Manuel, inayos ang kanyang lumang antipara at tumingin sa hukom ng may seryosong muka. Dinoong hukom, wala pong katotohanan ng mga sinabi ng aking kasamang abogado. Walang kasunduan na nagaganap at wala kaming balak na iurong ang anumang kaso. Nais po naming magpatuloy ang pagdinig sa umagang ito. Napatayo si Adrian sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay mabilis na namula sa matinding gulat at galit. Tumingin siya ng may nanlilisik na mga mata kay Isabella, habang mabilis na binubuksan ang kanyang telepo no sa ilalim ng lamesa upang magpadala ng mensahe sa kanyang mga tauhan na patayin ang ina ni Isabella. Ngunit bago pa man ma-type ni Adrian ang mensahe, naramdaman ni Isabella ang mahinang panging inig ng telepono ni Attorney Manuel sa ibabaw ng kanilang lamesa. Isang mensahe ang dumating mula sa hepe ng pulisya na sumalakay sa Valenzuela. Ligtas na ang biktima. Nadala na si Nanay Gloria sa ospital para sa kanyang hika. Huli si Gardo at ang kanyang mga kasamahan. Walang sugatan. Nakahinga ng malalim si Isabella. Isang luha ng matinding pasasalamat at ginhawa ang pumatak sa kanyang pisingi. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Sa sandaling yon, alam niyang wala ng anumang hawak si Adrian laban sa kanya. Ang laban ay tuluyan ang pumanig sa kanya.
Ginong hukom, patuloy ni Attorney Manuel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid pagdinig. Meron kaming sapat at matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang di umano'y huling habilin ni Don Eduardo Salvador ay isang malaking pandaraya. Ang lagda sa dokumentong yon ay yuwad, at ang orihinal na di habilin ay binuo sa ilalim ng pagbabanta at pakikipagsabwata ni na Don Roberto, Bernadette Salvador at Attorney Adrian Salvador. Walang katotohanan iyan, sigaw ng abogado ni Adrian habang tumatayo. Ang mga testigo sa pagpirma ng dihabilin ay nagpatunay na sa Cebu. At ang tanging tao na sinasabi nilang driver na si Tomas ay matagal nang namatay sa isang aksidente. Ang kasong ito ay gawa-gawa lamang ng isang asawang naghihigante. Ang saksing si Tomas ay hindi namatay, Ginoong Hukom, malamig na sabi ni Attorney Manuel. Siya ay buhay at siya ay narito ngayon upang magbigay ng kanyang opisyal na pahayag. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng silid pagdinig. Pumasok si Mang Tomas, dahan-dahang naglalakad dahil sa kanyang pilay, habang pinoprotektahan ng dalawang unipormadong pulis. Nang makita ng buong silid ang matanda, lalo na si Bernadette, ay tila nakakita sila ng isang multo. Napahawak si Bernadette sa kanyang lamesa habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Sofia naman ay napasandal sa kanyang upuan nang may matinding takot sa kanyang mga mata. Umakyat si Mang Tomas sa witness stand. Pagkatapos manumpa sa ilalim ng batas, dahan-dahan niyang inilabas ang reshep na lata ng biskwit at ibinigay ang maliit na tape recorder sa opisyal ng korte. Ginoong Hukom, panimula ni Mang Tomas habang nakaturo kay Adrian at Bernadette. Sila po ang pumasok sa silid ng aking amo na si Don Eduardo noong gabing iyon. Pinilit nila siyang lumagda sa isang papel habang pinagbabantaan ang buhay ng kanyang anak na si Isabela. Noong mamatay si Don Eduardo, sinubukan nila akong patayin sa pamamagitan ng pagsunog sa aking sasakyan upang hindi ako makapagsalita. Nareto po sa tape recorder na ito ang kanilang mga boses noong gabing iyon. Ipinatugtog ng clerk of court ang tape recorder. Ang buong silid pagdinig ay napuno ng boses ni Don Roberto, ng nanginginig na boses ni Bernadette, at ng mas bata pang boses ni Adrian na malinaw na nagsasabi, "Huwag kang mag-alala, Roberto. Ako na ang bahala kay Isabela." Madali siyang paniwalain. Kapag nakuha na natin ang pirma ng matanda, mapapasatin ang lahat ng share ng Salvador Estate. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsil, yon na bumaon sa karera at hinaharap ni Adrian. Wala nang magawa ang kanyang mga abogado, kundi ang yumuko sa kahihiyan. Tumayo si Hukom Santiago matapos suriin ang mga ebidensya at ang pahayag ng saksing si Mang Tomas. Hinampas niya ng malakas ang kanyang gavel. "Tumahimik ang lahat!" sigaw ng Hukom. Dahil sa mga matitibay na ebidensya ng pandaraya, falsification of public documents, at ang bagong ulat ng tangka sa pagpatay at pagdukot kay Jing Gloria Salvador sa Valenzuela, ipinag-uutos ng korteng ito ang agarang pag-aresto kina Adrian Salvador, Sofia at Bernadette Salvador ng walang piyansa. "Ginoong Hukom, hindi po ako kasali rito," sigaw ni Sofia habang sinusubukang tumakas, ngunit mabilis siyang inawakan ng mga pulis sa pintuan. At para kay Attorney Adrian Salvador, patuloy ng Hukom, nakatitig ng may matinding galit sa mukha ng mapagpanggap na abogado. "Ang inyong lisensya sa pagiging abogado ay pansamantalang sinususpindi ngayon din habang inihahanda ang inyong formal na disbarment at mga kasong kriminal. Kayo ay mananatili sa kulungan." Lumapit ang mga pulis kay Adrian at nilagyan siya ng pusa sa kanyang mga kamay. Habang hinihila siya palabas sa ilalim ng kislap ng mga kamera ng mga mamamahayag na mabilis na pumasok sa silid, lumingon si Adrian kay Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi, takot at pagmamakaawa. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Isabela. Tumalikod si Isabela,
lumapit kay Mang Tomas at kay Attorney Manuel at niyakap sila ng mahigpit habang ang mga luha ng tunay na tagumpay ay tuluyang dinaloy sa kanyang mga pisngi. Ang hustisya na matagal nang ninakaw sa kanyang pamilya ay sa wakas ay nagbalik. Sinalubong ng mainit na sikap ng araw sa Manila ang pagpasok ni Isabela sa silid ng ospital. Sa ibabaw ng malinis na kama, nakaupo si Nanay Gloria, dahan-dahang humihigop ng mainit na sabaw habang inaalagaan ng isang tapat na nurse na kinuha ni Attorney Manuel. Bagamat may bakas pa ng pagod sa kanyang mukha, malaya na ang kanyang paghinga at wala na ang panginginig dahil sa hika. "Nanay?" bulong ni Isabela habang mabilis na lumalapit sa tabi ng kama. "Isabela? Anak ko." Umiiyak na sagot ni Nanay Gloria habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. "Salamat sa Diyos, ligtas na tayo. Akala ko ay hindi na kita muling makikita." "Wala na pong manggugulo sa atin, Nay," sabi ni Isabela habang hinahalikan ang kamay ng kanyang ina. "Tapos na po ang laban. Nabawi na natin ang karangalan ni Papa at ligtas na po tayo ngayon." Pagkatapos matiyak na maayos ang kalagayan ng kanyang ina, nagtungo si Isabela sa Manila City Jail para sa kanyang huling pakikipagtagpo kay Adrian. Sa loob ng silid ng dalawahan, nakaupo si Adrian sa likod ng rehas na bakal. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang magarang gupit, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Suot niya ang dilaw na damit ng mga bilanggo. Nang makita niya si Isabela, mabilis na lumapit si Adrian sa salamin at nanginginig ang kanyang boses. "Isabela, asawa ko, patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera at kapangyarihan ni Sofia. Sila ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Maawa ka sa akin, Isabela. Yurong mo ang kasong kidnapping at falsification. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungang ito." Tiningnan ni Isabela si Adrian. Sa kanyang mga mata, wala nang galit, wala nang pot, kundi isang malalim na awa para sa isang lalaking tulu yang sumira sa kanyang sariling buhay dahil sa walang katapusang ambisyon at kasakiman. "Hindi ko ipapakulong ang sarili ko sa galit sa iyo, Adrian," mahinahong sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging kasing linaw ng tubig sa sapa. "Ang batas ang nagpaparusa sa iyo, hindi ako. Ang bawat luhang iniluha ko at ng aking ina ay nahanap na ang kanilang hustisya." Dahan-dahang ipinasok ni Isabela ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang lumang pilak na singsing sa kasal. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng salamin. "Ito ang huling bagay na nag-uugnay sa atin, Adrian. Ngayong araw pinalalaya ko na ang aking sarili sa iyo. Sana ay mahanap mo ang kapayapaan sa loob ng bilangguan habang pinagsisisihan mo ang iyong mga krimen." Tumayo si Isabela at dahan-dahang naglakad palabas ng silid nang hindi nililingon ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Adrian na umaalingaw-ngaw sa pasilyo ng bilangguan. Paglipas ng 1 buwan, bumalik si Isabela at ang kanyang ina sa Cebu. Sa bulwagan ng kanilang dating paaralan, hinarap ni Mrs. Alcantara at ng mga kinatawan ng school board si Isabela sa harap ng maraming guro at magulang. Formal nilang binasa ang isang opisyal na pahayag na nagpapatunay na walang kinalaman si Isabela sa nawawalang pondo ng paaralan at humingi sila ng tawad sa pampublikong kahihiyan na idinulot ng ward na paratang ni na Adrian. Ang kanyang dangal o karangalan bilang isang guro ay tuluyan ng naibalik. Gamit ang malaking bahagi ng ari-arian at mga share ng kumpanya ng kanyang yumaong ama na matagumpay na nabawi sa tulong ni Attorney Manuel, nagpasya si Isabela na magsimula ng isang bagong buhay. Hindi niya ginasta ang pera para sa karangyaan. Sa halip, itinayo niya ang Eduardo Salvador Educational Foundation upang magbigay ng libreng edukasyon at scholarship para sa mga mahihirap na estudyante sa Cebu. Sa isang tahimik na baybayin ng Cebu, itinayo ni Isabela ang isang simple ngunit magandang bahay para sa kanyang ina. Sa malawak na balkonahe, nakaupo si Nanay Gloria habang masayang pinapanood ang paglubog ng araw
kasama si Mang Tomas na ngayon ay ligtas na nagtatrabaho bilang katiwala ng kanilang bagong tahanan. Lumabas si Isabela sa balkonahe. Ang kanyang buhok ay dahan-dahang hinahangin ng amihan mula sa dagat ng Cebu. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa habang nakatingin sa malawak at tahimik na karagatan. Nalampasan niya ang pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. Hindi siya sumuko. Hindi niya hinayang sirain ng galit ang kanyang puso at napanatili niya ang kanyang dignidad hanggang sa huli. Si Isabela Salvador ay tuluyan ng nakabangon. Hindi na bilang isang biktima ng kataksilan, kundi bilang isang malaya, matatag at iginagalang na babae na may hawak ng kanyang sariling bukas.